Thank you, Lord. Thank you, Lord, for the blessings you give. Thank you, Lord, for the love that you share. Thank you, Lord, for this wonderful life. Dirira ko kay basig dili ninyo ko makita kung naako dinhi, no? Na ay daghang mga mangutana. Father, asa ka man na-assign nga parokya. Ano ang akong tubag? Wala na ko na-assign sa parokya kay daghang ang nagareklamo nga mga tao kung naako sa parokya. Ilabi na kung magsimba sila kung Domingo. Kay kung malate sila pagsimba, pagsulod nila sa simbahan sa layo, mag-ingon sila, makadungog kami og tingog, murag recorded lamang ang misa, kay dili man namo makita ang pari. So gi-assign na lang ko sa radyo, kay para wala na'y magreklamo. Pero welcome, ingon sa atong obispo diri sa Diocese of Marbel kahapon, welcome diri sa Diocese of Marbel, tanan kamo gikan sa nga nagkalain-lain nga mga lugar sa Mindanao ug naa pa sa Visayas ug sa Luzon para sa sining atong Macom 2024. Salamat sa inyong pag-abot. Ang Jensan init kaayo. Pero kagabi nag-ulan. Tingali, gi-apil ninyo sa inyong pag-ampo. Gi-apil ninyo, wala. Gi-apil, salamat, palakpakan nato ng mga nag-ampo. Gi-ampo, pagyud nato. Nga unta, kahatagan, no? Ang ubang mga dapit palibot sa Jensan, naanay ulan, pero diri sa Jensan, wala pa'y ulan. Wala pa'y ulan. Muna nga, bagtik kaayo ang mga bagtik kayo ang mga yuta o nangalaya ang mga sagbot. Ug naiistorya nako, umpisa nako kining pagpaambit sa tag-init og sa giyera. Nay panahon nga tag-init og may giyera pagyod, ug tungod ni ana naghang nagagutom. Ug tungod kay gutom na kaayo ang mga tao, wala nay makaon. Ang uban mikaon na lang sa laya nga sagbot. Ug nayo sa kadato nga nakakita ni ani. Isakay siya sa iyang nindot kaayo nga sakyanan. Unya gipangutanan niya ang iyang driver. Nya unsa nang ilang ginakaon? Sagbot nga laya. Nya sir, sagbot nga laya. Nya ihunong ang sakyanan. Gihunong ang sakyanan. Ug unya gipangutanan niya ang mga tao, ngano nagakaon man mo og sagbot nga laya? Nya wa na may makaon, sir. Gutom na kaayo. Nya dili mahimo. Pangadto mo sa akong balay. Dito mo magkaon sa akong balay. Nya dili pwede, sir, kay naami mga anak ug naami asawa, dili pwede bayaan. Dalha ang inyong mga anak ug dalha ang inyong asawa sa akong balay. Nya mga lipay kayo mga tao. Nya ingon niya, dato gid siguro si sir kay pakaunon man ta niya dito sa iyang balay kitang tanan. Nya gipangutana nila ang tao, sir, dato gyud ka kayo, sir? Nganong kaya man minimo pakaunon tanan? Nya ayaw ka balaka. Dito sa akong balay na ay lapad kayo nga sagbutan, wala na mawer. Pero tinuod, makatawa kita kung patay ang kaluoy. Kung wala ang kaluoy sa kasing-kasing sa tao, ang tanan bisan ang kapobrehon pwedeng himuon nga oportunidad para abusuhon ang kapwa-tao. Kung patay ang kaluoy sa atong katilingban, pwede nga ang tanan, bisan pa ang budget sa medisina, kawaton ko.
kay oportunidad kini nga mamahimo akong dato. Kung wala sang kaluoy, patay man ang paglaom. So kung ang itsura sang atong katilingban, kung ang itsura, ang dagway sang atong lugar sa Mindanao, patay ang kaluoy, ang mga kabus, ang mga ginsikmahan, ang palad, ang mga ismiringhoy, ang mga bata, makaluluoy. So ano ba nga dagway? Anong mukha? Unsa nga klase sa nawong ang gusto nato makita sa nagapanaw nga simbahan? Kung ang nawong sang simbahan, nawong nga maluluyon, ang simbahan tuburan man sang paglaom para sa katawhan. Ano nga nawong sang isla sa Mindanao ang gusto nato nga makita? Kung ang nawong sa isla sa Mindanao, nawong nga maluluyon, puno man sang paglaom ang atong lugar sa Mindanao. Ingon sa mga sociologists, nya ang Mindanao is a land of promise but also a land of contradiction. A land of plenty but also a land of poverty. A land rich in natural resources but also a land nga daghang mga tao ang pobre. And a land of many lords. Daghan daw mga lords, mga ginoo diri sa Mindanao. May drug lord, political lord, warlord, gambling lord. Pero kita nga nagatipon diri, hopefully isa lang ang Lord, the divine mercy, the Lord Jesus. Tinuod, kung patay ang kaluoy, mas mahimong makaluluoy ang mga kabos. Ang mga gigutom, abusuhon og panghimuslan. The death of mercy in our hearts also brings the death of hope to our people and to our communities. Kung dili nato makita ang dagway sa kaluoy, makaluluoy gayud ang tanan, bisan pa ang atong kinaiyahan. Magbukas kini sa pagdaot sa atong kabukiran, kasapaan, kadagatan, ug magbukas kini sang tuman nga kaguol, kakapoy ug kagutom sa atong mga katawhan. Pagtapak sa dignidad sang tao. Ang tawag kanato nga nagapanaw nga simbahan, tawag sa pagpadilaab, sa paglaom. Pero paano nato padilaabon ang paglaom sa atong kasing-kasing kag sa atong mga katilingban, sa atong mga gagmay nga Kristohanong katilingban, sa atong mga recognized organizations and movements? Ang paglaom mabalik kung buhion nato ang kaluoy sa atong kasing-kasing. Kung makita pagbalik nato ang kaluoy sa Dios nga naa kanato. So ginatawag kita idikit ang atong kinabuhi sa maluluyon, sa balaan nga kaluoy sa Dios. Ang nawong sa kaluoy sa Biblia mao ang nawong sa Dios.
Kag ang nawong sang Dios sa Biblia, nawong sa kaluoy. The face of God in the Bible is mercy, and the face of mercy in the Bible is God. Mao nga sa pagpanaw sang simbahan, para mabuhi ang atong paglaom, kinahanglan magdikit kita sa nawong sang Dios. So ang pamalandungan nato mao ang nawong, dagway, mukha. Anong mukha ang gusto ninyong makita? O sino ang kamukha nyo? Sino ang kamukha nyo? Ginaingon, kung diin mo ginadikit, kung asa nimo ginadikit ang imong kinabuhi, mao man na ang kaitsura mo. So hindi ka mo kaayo magdikit, kay basi magkaitsura ka mo. Mao na daw ang mag-asawa, kung dikit sila permi, nagiging magkamukha ang mag-asawa. Kamukha nyo ba ang asawa nyo? Hindi. Amo na siguro, no? Daghan ang gusto magdikit sa pari. Ayaw ka mo dikit sa pari. Kay basig suplado na nga pari. Magdikit sa kay Jesus. Magdikit sa balaan nga kaluoy sa Dios si Jesus. Pero tinuod man, ang aton kasamtangan nga kultura, grabe ang hilig sa nawong, sa itsura. Gusto nato bag-uhon ang atong itsura. Dili kita ganahan sa atong itsura. Diba? Gusto nato mukhang bata. Gusto nato mukhang maputi. Gusto nato mukhang walang puting buhok. Gusto nato mukha nga hamis kaayo. Gusto nato mukha nga taas ang ilong. Una magpa-face, mag-nose slip. Mukha nga nami kaayo ang nawong, so atong ipa-facelift. So grabe ang hilig. Grabe ang hilig sang tao sa mukha. Pero okay lang yan. Basta hindi lang mangutang. Pero may iban nga tao, dunay ubang tao, walang mukha. Wala nang mukha. Nganuman, nganong wala na sila nawong? Tungod sa ilang sala, tungod sa ilang pag-abuso, nadula ang iyang pagkamukhang tao. Remember the story of Adam and Eve. When they tried to take the place of God at the center, na wala ang kanilang mukhang tao, nagtago, nahiya sila. So sin erased our human face. May iba, makapal ang mukha. Makapal ang mukha. Dili maulaw mangawat. Dili maulaw mamakap. Dili maulaw manguha sa dili iya. Makapal ang mukha. Naapoy uban, mukhang pera. Si San Pablo miingon, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad sa salapi, may mga naligaw sa pananampalataya at nasadlak sa maraming kalungkutan. O tingnan nyo yung katabi nyo kung mukhang pera. Magandang mukha, palakpakan po natin.
ang mas luoy kaayo, ang mas subok kaayo, daghan sa atong katilingban ang gi-erase ang mukha. Walang mukha, kay gi-erase, gi-delete ang mukha. Kinsa man ni sila? Ang mga pobre, ang mga sinikmahan ng palad, ang mga ismiringhoy. Gi-erase sila, gipahigad sila. Wala sina ginabutang sa tunga, kay para sa mga naa sa gahom. Ug bisan patingali sa atong mga parokya, ginapadaplin sila. Mga tao na walang mukha. And all this, bunga, kay gipatay nato ang kaluoy sa aton kasing-kasing. So when mercy is dead, daghan nga mga mukha ang mawala sa atong katilingban. Kung may mukha man ang mga pobre, mga kaawa-awa na mukha, kalunos-lunos na mukha, kahabag-habag na mga mukha, mukha na pinabayaan at mukha na inalipusta at inabuso. Paano maibalik ang mukha sa kaluoy? Sa Biblia, in the Old Testament, naiistorya ang istorya ni Jacob. And hopefully, you are familiar with Jacob. The name Jacob means talampakan. Pero pwede po nga kawatan. Pwede po tuso, manluluko, oportunista. Kaya nga naman, sasabakan pa lamang sila sang ilang inahan, paggawas ang iyang magulang, kambal nga si Esau, gibira niya pabalik. Imagine that, kung ikaw nanay, nagabuna ka, unya ang imong anak, may nagapugong. Kapoy og sakit kaayo. Inana, katuso si Jacob. Unya sang dako na sila, gitunto pagyud niyang yang igsuon nga si Esau. Kinuha niya ang karapatan ni Esau bilang panganay na anak. At pangalawa, gitunto niya ang iyang tatay nga si Isaac to give him the blessing. Nagkunwari nga siya si Esau. Nagsuot sang sanina ni Esau. Nagbutang og balahibo. Ug tungod ni ana, nalinlang si Isaac. Gihatag ang bendisyon kay Jacob nga dapat bendisyon kay Esau. Inana siya katunto. Inana siya kamanluluko. Inana siya gikawat niya ang blessings. Ug tungod ni ana kay gikawat, gipwersa niya ang blessing, nasuko pag-ayo ang iyang igsuon nga si Esau, nga gusto niyang patyon si Jacob. Ug busa si Jacob, nagpalayo, naglayas sa ilang balay. Namatay ang iyang tatay, namatay ang iyang nanay, wa siya kauli sa ilang balay. Wa gid siya kauli sa ilang mukha. Anong mukha ang ipinakita ni Jacob? Mukha na laging pinipilit na ang bendisyon, ang awa, ang blessings ay dapat pilitin kunin, agawin, nakawin, manunto, so that we can take the blessings. Pero naangkin niya pansamantala ang blessings, pero hindi siya masaya. Tumanda si Jacob.
pero maligalig pa rin ang kanyang kalooban. Walang payapa, walang sapat na tuwa, tumanda na walang pinagkakatandaan. Hindi siya katulad ni San Jose, ni Simeon, ni Ana, tumanda at puno ng biyaya, puno ng awa ng Diyos. Kaya tumanda na mapayapa, namatay na mapayapa. Sana tayo din tatanda na may pinagkakatandaan. Diba? Malungkot at nakakabahala na tayo bilang simbahan, habang tumatagal ang ating paglalakbay, nagiging masungit ang ating mukha, nagiging maasim ang ating mukha, nagiging reklamador ang ating mukha. Kailangan ang panaw sa simbahan, ang paglalakbay ng simbahan ay magaan, masaya at mapayapa. At kahit maraming unos, kapag tayo ay naglalakbay na magaan, masaya at mapayapa, nagiging daluyan tayo ng pag-asa ng ating kapwa-tao. Kaya salamat sa mga divine mercy. Mukhang magaan ang inyong mga mukha. Mukhang mapayapa at masaya ang inyong mga mukha. Mayroon bang maasim ang mukha dito? Tingnan nyo nga, mayroon? So masaya. Habang sumasayaw kayo kanina, masaya ang inyong mga mukha. And we pray that the same joyful, peaceful pace that we bring today is also the pace that we bring back to our parishes, to our gagmay nga Kristohanong katilingban. Pero si Jacob, may pagbabago ang kanyang mukha. And this is very important. Mula sa pagiging magnanakaw, porsigido, oportunista, manluloko, nagbago ang mukha ni Jacob. At paano nangyari na nagbago ang mukha ni Jacob? Pagkatapos ng maraming taon na tumanda na si Jacob, gusto na niyang bumalik sa kanyang tahanan. Gusto na niyang makipagbalikan sa kanyang kapatid na si Esau. Pero natatakot pa rin siya. Kaya nang umuwi si Jacob, dala-dala ang kanyang pamilya at ang kanyang mga grupo ng mga tao, pinauna niya muna sila. Niya, mauna na kayo. Mga sundalo, mga babae, mga bata, mauna kayo. Niya, maayo nang mauna kamo kay kung basig awayon ko ni Esau, kamo una patay. Nanigurado siya. Pero nandoon na sila sa boundary, si Jacob ay nagdasal. At nung gabi ng kanyang pagdarasal, nakainkwentro niya ang anghel ng Diyos. At dahil si Jacob ay malakas, ayaw magpatalo, kahit na malapit ng mag-umaga, hindi niya binitiwan ang anghel. Kahit sinabi ng anghel, bitiwan mo na ako. Malapit ng mag-umaga. Pero sabi ni Jacob, hindi kita bibitiwan kung hindi mo sasabihin ang iyong pangalan sa akin. Pero ang sabi ng anghel sa kanya, ano ang pangalan mo? At sabi niya, Jacob ang pangalan ko. At sabi ng anghel, totoo Jacob ka, magnanakaw ka, manluloko ka, oportunista ka, pero ngayon papalitan ang iyong pangalan. Ikaw ay tatawaging Israel, ang lakas at tagumpay ng Diyos.
Dahil nakipagbuno ka sa Diyos, nakipag-away ka sa Diyos, at sa kahuli-hulihan, sumuko ka sa Diyos. Bakit siya sumuko? Sa Biblia, kapag sinabi mo ang iyong pangalan sa isang tao, sinasabi mo na rin ang iyong buong pagkatao, ang iyong kaugmaon, your destiny, na para bang sinasabi mo, alam mo na lahat sa akin, wala na akong maitatago sa iyo. Only when Jacob surrendered to God, he receives the blessing of God, the mercy of God. At doon nagbago ang mukha ni Jacob. Mula sa pagiging magnanakaw, manluluko, oportunista, nagiging tagumpay at lakas siya ng Diyos. Nagbago ang kanyang mukha. Nakita sa mukha ni Jacob ang mukha ng Diyos. Ganon din tayo. Sabi ni Pope Benedict XVI, ang paglalakbay ng simbahan, ang buhay ng Kristiyano, upang makamit natin ang awa ng Diyos, ang biyaya ng Diyos, ay isang buong gabi na pakikipag-away sa Diyos, pakikipagbuno sa Diyos, wrestling with God. Awayin ang Diyos, makipagdebate sa Diyos, but at the end, surrender to God. When we surrender to God, then we receive the mercy of God. And when we receive the mercy of God, we become bearers of the mercy of God. Kaya pagkatapos noon, the next day si Jacob, sabi niya, ako na ang mauna. Ako na ang mauna. Hindi na siya natakot. Nagbago na ang kanyang mukha. Natanggap niya na ang awa, ang bendisyon ng Diyos. Ngayon, handa na siyang makipagharap sa kanyang kapatid na niloko niya. So nauna si Jacob. And what is the action ni Jacob? Habang siya ay lumalapit sa kanyang kapatid na si Esau, habang papalapit at papalapit siya sa kanyang pakikipagtagpo sa kanyang kapatid, 7 beses siyang yumuko at lumuhod. Ang dating oportunista, ang dating sarili lang ang iniisip, ang laging nagsasabi, ako ang mauna, ngayon 7 beses nagpakumbaba. 7 beses yumuko. At nung magkaharap na sila, dahil marunong na siyang yumuko, napawi ang lahat ng galit at puot ng kanyang kapatid. At ang kanilang pagtatagpo ay pagtatagpo na napuno ng banal na awa ng Diyos. When we learn as a church to surrender to God, to humble ourselves, not only as persons, but as parishes, as priests, as lay leaders, when we learn to kneel on our feet, then the mercy of God is restored to our communities and to our families, to our churches. We learn to humble, to surrender to God. At kapag tayo ay yumuyuko, kapag tayo ay nag-surrender sa Diyos, walang mawawala sa atin na dadagdagan ang ating pagkatao, na ibabalik ang mukha ng totoong tao. Ang mukha ng totoong tao ay kamukha ng Diyos, puno ng awa, daluyan ng awa. So the grace that we ask in this Congress,
that we learn to rediscover how to humble ourselves to God and to humble ourselves sa ating kapwa-tao. Pero hindi lang sila nagbalik ang loob. Hindi lang natanggap ni Jacob ang bendisyon ng Diyos. Hindi lang natanggap ni Jacob ang pagpapatawad ng kanyang kapatid. The place also receives a blessing. The place also receives the mercy of God. Dati ang lugar ay tinatawag na Jabok. Na ang ibig sabihin sa ating pulong, a place of struggle, pagpupunyagi, pag-aaway, paningkamot. But the angel of the Lord said, dili na ni tawgon nga Jabok, tawgon na kini nga lugar nga Penuel. A place of blessing, a place of peace, a place of God. Bisan ang atong mga parokya, ang atong mga chapels, ang mga lugar nga atong ginaampuan, ginatiguman para mag-ampo. Kung kaibalo kita magpaubos, mag-surrender sa Diyos, the place is also blessed by God. Ang atong isla sa Mindanao, when we come together to surrender ourselves to God, to reconcile ourselves to one another, then the beautiful place of Mindanao will once again be blessed. O kinahanglang ibalik nato ang bendisyon sang Diyos sa atong lugar sa Mindanao. So in the story of Jacob in the Old Testament, makita nato ano ba ang itsura sang kaluoy? What is the face of mercy? The face of mercy in the Old Testament is first, mukha na nagkakabalikang loob. Nasira ang loob. Pero pag nag-surrender sa Diyos, nagkakabalikang loob. Ikaduha, ang itsura, ang dagway sa kaluoy. Sa istorya ni Jacob, dagway sa pakikipagbalikang loob sa kapwa-tao. O ikatatlo, ang dagway sa kaluoy sa istorya ni Jacob, dagway nga napaanindot ang lugar. In many places, dili kabahin sa atong pagsangyaw sa Ebanghelyo ang pagbag-o sa lugar. And I'm very happy when Ate Pitet was preparing for this makom. Ingon ako, there is a Diocese of Marbel, nagapaningkamot kita nga sa tanan natong mga panagtigom, no single plastic use ang gamiton. Gamay na lang ang gigamit, pero salamat, improvement, salamat. But part of it, part of the face of mercy is that we make our place beautiful, sustainable. Kagkaybalo kita sa itsura sa atong nag-inusara nga panimalay, maot na kaayo, kapoy na kaayo, kay daghan kaayo ang mga basura ug daghan kaayo ang pagkadaot sang tao sa atong kinaiyahan. The face of mercy, when we receive the mercy of God, the place is also blessed. It becomes beautiful. In the New Testament, what is the face of mercy?
Or who is the face of mercy? Sino ang mukha ng banal na awa sa New Testament? And the face of mercy in the New Testament is Jesus. Jesus is the divine mercy. Kag paano gipakita ni Jesus ang nawong sa kaluoy diha sa New Testament? Una, ang nawong ni Jesus, the divine mercy, is a face that lives in constant and intimate friendship with God, the Father. Makanunayon og suod nga higala sa Dios. So the face of Jesus, the face of mercy, lives in constant friendship with God the Father. Ang atong panahon karon, daghan ang wala nagpuyo sa suod nga panaghigalaay. Halimbawa, in the field of relationship, human relationship, daghan nato, mas pinangga pa nato ang atong iring o ang atong iro kaysa atong kauban sa balay. Mas tagdon, istoryahon o gakson pa nato ang atong iring o ang atong iro o palitan og mahal nga pagkaon o liguan kaysa atong tagdon, amumahon, pakaunon pag-ayo ang atong kauban sa balay. Tinuod ba? Ang mga nagayes, mao gina nagahimo sina. But tinuod, in the field of relationship, ingon man sa uban, mas maayo pa ning iro kay loyal. Ang tao, unfaithful. So in the field of relationship, in science and technology, especially today, mas daghan ang mga tao niya, mas maayo pa ang AI, artificial intelligence, kay kabalo pa muhatag og pagsabot, understanding og maayong pagtambag kung naakoy problema, kung broken-hearted ko. So dito na lang kumangutana sa AI. Di na kumangutana sa akong isig katao. Di na kumangutana kay Father, kay busy man siya, wa siya'y panahon. Di na kumangutana kay tatay, kay nanay, kay wa may panahon. Dito na lang sa AI. Kay mas maayo pang mutambag, ug tanan ihatag pa ang tanan akong pangutanon. Diba? So nawala ang suod nga panag-uban tao sa tao. Ikatatlo, ang pagsuot nato sa mga sanina, rilo, ug uban pa nga mga butang sa atong kaugalingon, the wearing of traded clothes. Ang ubang tao will think that wearing a traded clothes, kanang may pangalan yun, bisag piki basta may pangalan, okay na. Makes them more human. Diba? Basta mahal ang imong gisuot, murag halang dun ka kaayo nga tao. So we wear expensive clothes, we buy jewelries. O kung dili nato kaya ang original, katong piki lang. And kinsa may nagtudlo nini ato? Who taught us this kind of values? Commercial advertisement. Di ba? The commercial advertisement does two things for us. First, they will make us feel that we lack something. Ay, wala ka. Wala kay sanina nga pariyani.
Wala-wala ka, wala kay cellphone nga mahal kayo. Minus ka. Ay wala-wala ka, wa kami gamit aning shampoo, tanawa na imong buhok, nakalbo. Wa ka ni gamit ni ining klase nga perfume, wa na'y magpaduol kanimo. So they make us feel lacking. They make us feel ipadaplin ka. And then second, they will tell us, palitan ni, bilhin mo ito, at gamitin mo itong produkto, and you will become something. You will become something. Kaya kawawa yung mga mahihirap na mga nanay. Kung magreklamo ang kanilang mga anak, bakit hindi mo kayang palitan ito? Wala-wala ka nga nanay. Huh? Only when you give this, when you buy this, then you become something. But this culture that our mass media is proliferating is a culture of hopelessness. Especially for the poor. Because it's a culture that says, mukha kang tao if you have the capacity to buy. Mukha kang tao pag marami kang pera. Pero si Jesus, ang mukha ng banal na awa, no. Ang tao ay nagiging mukhang tao if he lives in constant and intimate friendship with God. Nagiging mukha kang tao, nagiging mukha akong pari, na totoong pari, if we live in constant and intimate relationship with God. And we see that in the many stories of Jesus. In the many stories of Jesus, ginapakita ni Jesus kanato ang iyang suod nga pakighigala sa Dios. Diha kay Jesus, nagasigda ang malaan nga kaluoy. Tungod sa iyang mapilat kaluoy nga pakighigala sa Dios Amahan. Sa susamang paagi, ang nabuhi nga suod nga higala sa Dios, nagadala sa balaan nga kaluoy, ug nagadala man sang paglaom sa atong katilingban. What is the effect of God's mercy? The effect of God's mercy is like this. People becomes humble. People becomes meek. People become kind and patient and understanding. People become truthful, just, and generous. Those are the effect of God's mercy in our life. Anisipin nyo kung ang aton mga parokya inanak. Then our parishes becomes just, merciful, generous. Our parishes can say, nay atong koleksyon, maggahin ta og percentage aron ipakaon sa mga bata nga severely damage ang ilang health. If our parishes lives in constant friendship with God, nahimo kitang tuburan sa kaluoy, tuburan sa paglaom. Our present situation, dili kita suod nga higala sa Dios. It's a culture of forgetfulness, a culture of indifference to God. Kaya kayong mga Divine Mercy devotees, hindi lang debosyon personal ang tawag sa inyo. You are also called to erase indifferences, this indifference and forgetfulness of God, and bring back the presence of God, bring back friendship of God.
in a very secular culture, in a very materialistic culture. My dear Divine Mercy devotees, nakikita ko halos matatanda. But this is the challenge and the invitation. We need to inspire and support our young people to live in constant friendship with God. Hindi lang kayo. Inspire, support our young people to live in constant friendship with God. We need to challenge and support the initiative of our young people to put the divine mercy face of Jesus in their world of social media. Kaya ba yan? Kaya hindi? Pag bumalik kayo sa inyong mga parokya, you will support, you will challenge, you will inspire as part of our community engagement. Our young people to be friend with God and to put the face of the divine mercy in this present world of social media. Si Jesus, no? Nagpahanumdum ka nato. The effect of forgetfulness of God, the effect of indifference towards God, is that we lost ang atong pagkamukhang tao. Nawala ang atong pagkatao. We cannot live in authentic relationship with other people. Kaya madali ang bill ng divorce. Kaya madali ang makipaghiwalay. Kaya't madali ang manloko at magnakaw. Because we forget God or we become indifferent with the divine mercy. Matigas ang puso, wala nang talukod. Jesus in His own life lives in constant friendship with the Father. He talks about the parables of ordinary life in connection with the Father. The parable of the birds in the skies being taken care of the Father. Jesus, when He performed miracles, people were amazed at His power. But Jesus will say, everything that I do is not mine. It is the Father working in me, living in me. A constant friendship, kadikit sa kinabuhi ni Jesus ang Amahan. And even at the moment of death, when Jesus breathed His last, He will say, Amahan, sa imong mga kamot, ginatugyan ko ang akong espiritu. Live in constant friendship with the Father. And then mercy, divine mercy, magatubod, magailig sa atong kinabuhi, kag sa atong katilingban. Second, the face of Jesus, the face of divine mercy in the New Testament, is a face ng katiwala. Katiwala. Stewardess. Katiwala. Tanawabin ang inyong katapat kung mapagkakatiwalaan. Ano, mapagkakatiwalaan, hindi. The present culture today, there is mistrust, and sense of ownership. That is, ang kalaban ng katiwala is mistrust,
by a sense of absolute ownership. Diba? Isa sa mga dahilan ngano ang mga nawong sa Pilipino murag dili mapagkakatiwalaan kay kusog man. Kusog man ang atong sense of ownership. Ako na, amo na. No? We have lost our sense of trust to one another. The shortage of trust. More and more people are locking their doors. More and more people nagabutang og kamera sa ilang palibot sa balay. More and more people magbutang og mga dalagko nga iro aron dili kasudlan ang ilang balay kay nakadlok nga basig kawatan. Our people generally cannot trust our government leaders because of broken promises, because of the culture of corruption. Our people are tired of politicians and inefficiency of government services. But mind you, even in the church, ang mga pobre na dulaan man sang trust sa simbahan. And that's very sad. When the poor cannot trust the church anymore, that's very tragic sa atong pagpanaw bilang simbahan. When there is no trust, there is no safe place in our community. When there is no trust sa balay, dili pud safe ang balay. Kung walay pagsalig sa parokya, dili na safe ang parokya. So paano maging katiwala? Mapagkakatiwalaan. One typical example is a billboard saying, mag-ingat sa magnanakaw, mag-ingat sa mandurokot, mag-ingat sa manluloko. Do not entertain pictures. And we see that all around us. Trust is very weak because of our strong culture of ownership. The Lord entrusts to us everything, the land, the air, the mountains, the rivers, the seas. But we want to own them. At kapag gusto nang angkinin ng tao ang lahat, when you own something, you also start destroying what you own. Diba? Pati nga sa pamilya, mga tatay at nanay, ang inyong mga anak ay ipinagkakatiwala ng Diyos sa inyo. But when you start owning your children, you also start destroying their life. When priests like me start owning the parish, then I also start destroying the parish. When I say, ako may parish priest dere, ako mani, then that's also the beginning of destroying what is something beautiful. Katiwala. Katiwala. The face of Jesus is a face of katiwala. The face of divine mercy, mapagkakatiwalaan. Jesus always lives in constant freedom and fidelity. He is not afraid to share even his own power. He is not afraid to share his wisdom. He is not afraid to share his forgiveness.
He is not afraid to share His power to serve. And so you recall the 12 disciples, the sending of 72. And Jesus is not even afraid to share to us His Father. And so He teaches us, when you pray, pray, Our Father. Our Father. Jesus dies as a failure. He dies as a failure. But He died as a faithful failure. He says, Amahan, tapos na. Father, it is finished. The beauty of the divine mercy of the face of Jesus is that He remains faithful to something He does not own. The merciful face is one who becomes a katiwala. Sa panaw sa simbahan, importante makita nga kita tuburan sa bertud sa pagkatiwala. Katiwala. Aron ang paglaom magdilaab sa atong katilingban. Pag wala ang bertud sa katiwala, ang panagbingkil, inggit kag selos, mao ang magdominar sa atong mga katilingban. Ikatatlo, ang nawong ni Jesus, the face of the divine mercy Jesus, is a face that welcomes everyone. That welcomes everyone. Maabi-abihon nga nawong. What is the face of our parishes? Maabi-abihon ba? Kumuadto ba mo sa parokya, maabi-abihon ba ang nawong sa parokya? Yes or no? Salamat sa Diyos. But really, the face of the church must be the face of the divine mercy, a face that welcomes everyone. A face that welcomes everyone. What is the enemy of welcome? Ngano nga mga tao dili naman magpaduol? Ngano mga pobre dili naman magpaduol? Ngano mga batanon di man magpaduol sa atong simbahan? What is the enemy of welcome? Ha? Unsa man ang dagway nga magkuadi na di na kumuadto dito may maot mga dagway din na. The enemy of welcome is chismis. Chismis in its many forms. Diba? Chismis in many forms is the enemy of welcome. Huh? Our present situation, we do not recognize the other person as kapwa-tao because of the culture of exclusion and the culture of unhealthy competition. Kahit nga sa mga simbahan natin, maraming mga unhealthy competition. Kaya, sa Mindanao Peace Game, laging binabalik-balikan namin, kalaro kita, hindi kalaban. Dahil kung wala ka, wala din akong magagawa sa paglalaro. So kalaro, kaibigan, kasama. Katunggali, pero hindi kalaban. Kalaro, hindi kalaban. But the culture of exclusion and unhealthy competition kills our sense of welcome. Ang kapwa-tao ko ay ang aking kamag-anak, kabarkada, kapaternity, kaopisina, karelihiyon, kabaryo, kaparokya, kaupod lang. Ang kapwa-tao, kami lang upod sa among divine mercy apostolate.
Ang dili kauban di na namo kauban. The culture of exclusion. Ang kapwa-tao ko ay ang aking pamilya. We look for everything within the family. We do everything for the family. We cannot think bigger than our family. We cannot imagine ourselves as a unified country. We do everything for the family only. The rich and the poor are enemies or exclude one another. The rich have their own religion. The poor have their own exclusive religion. Kapag sumasakay tayo sa bus or sa jeep, okay lang magtapon ng basura. Kasi hindi naman yan akin. Pero sa bahay, bawal. Bawal magtapon ng basura. There is the objectification of human person and the humanization of objects. I love my things more than my neighbor. But unless we see each other as kapwa-tao, then the face of mercy, the face of the divine mercy, cannot penetrate our hearts. Remember the face of Jesus, the divine mercy. Jesus lives in constant welcoming of all kinds of people, children, women, sinners, tax collectors, the sick, the healthy, the soldiers, the fishermen. He lives in constant welcoming of everyone. He cures everyone. And even at the face of death, Jesus will recognize a kapwa-tao. And so his prayer is, Father, forgive them. They do not know what they are doing. What they are doing. So lastly, on mercy as anchor of hope. Si Jesus, ang balaan nga kaluoy sa Dios. Ang ngalan sa Dios mao ang kaluoy. Ang pundasyon sa nagapanaw nga simbahan mao mismo ang balaan nga kaluoy. Ang tanang gimbuhaton sa simbahan, hinaot magampo kita nga nakadikit sa pagpakita sa kaluoy sa Dios. Ang atong pagkasimbahan mamahimo lamang at tuburan sang paglaom kag kalinaw. Kung nagadilaab sa itsura sang simbahan ang banal nga kaluoy sa Dios. And how do we rediscover this? Again, in prayer. In prayer, we receive the mercy of God. So let us be a praying church. A praying church. And let me end by the invitation of Pope Francis. Pope Francis said, everything in the church originates in prayer. And everything in the church grows because of prayer. When the enemy, the devil, wants to fight the church, the devil does first by trying to drain her founts, preventing us from praying. Preventing us from praying. Prayer is what opens the door to the Holy Spirit, who inspires progress, changes in the church. Without prayer are not changes made by God.
It is changes made by a group of people. Nasasalo, madawat nato ang balaan nga kaluoy diha sa pag-ampo nato bilang isa kasimbahan. Kagang simbahan nga nagaampo tuburan sang paglaom sa katawhan sa Dios. God bless you. God bless your family. To our King.